why are we not attending? I think it was clearly stated in our letter. It's because we are objecting. There's a fundamental objection to the proceedings itself because for us, this goes well beyond what is contemplated within initiation of impeachment proceedings. Malinaw mulat sa pulang dahilan ng hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte at kanyang mga abogado sa sinasagawang pagdinig ng House Committee on Justice. Iginiit ng kampo ng pangalawang Pangulo, unconstitutional o labag ito sa saligang batas. Ilang minuto matapos suspendihin ng komite ang unang ng hearing. Nagsagawa ng press conference ang mga abogado ni VP Sara. Ipinaliwanag ni Attorney Michael Powa at Attorney Sheila Sison ang dahilan ng kanilang hindi pagdalo sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings sa Kamara. Well, for now, that's really the position of the defense team. Unconstitutional yung nangyari proceedings, di ba? Ngayon, ang tinitingnan natin, sinasabi talaga natin dito just to simplify things. Sa Constitution, very clear naman yung nakasulat. Ayon sa defense team ng Vice Presidente, nagpadala na sila ng liham kay Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro upang ilahad ang kanilang fundamental objection. Paliwanag ni Attorney Powa, bagamat kinikilala nila ang kapangyarihan ng Kamara, magpasimula ng impeachment, ang paglilitis o trial ay eksklusibong kapangyarihan ng Senado. Napaka-clear niyan. Kaya ang sinasabi lang namin dito is hindi naman pwede dito sa pag-initiate pa lang ng proceedings nagkakaroon na ng tinatawag ka namin na mini trial. At again, kaklaruhin ko lang yung i-emphasize ko lang yung nasabi na ni Atty. Sheila, hindi po sa amin ang galing yung term na mini trial. Yan po ay galing sa mga statements, no, ng either Committee on Justice or even other personalities. So hindi po sa amin ang galing yan. That's why we're contesting it. Nauna nang inihayag ni Vice President Duterte na isang fishing expedition ang ginagawa ng komite. Paliwanag ng kanyang mga abogado, ito ay dahil humihingi ang komite ng mga dokumentong labas na sa mga nakalakip sa orihinal na reklamo. When you evaluate these impeachment complaints, the evaluation must solely remain with the complaints and the pieces of evidence attached, di ba? Ngayon, if you will go beyond the evidence attached and start asking for documents left and right, when our first argument nga, kung matatandaan nyo, is wala man lang ultimate facts yung complaints. No? And then yung mga na-attach na ebidensya, wala rin naman doon na nagsasabing o nagpapatunay na may krimen na kaagad na nangyari. And so if you go beyond that, that is what we're saying na fishing expedition. No? Malamang yun na rin ang pinaparating ng ating Vice Presidente. Ayon kay Attorney Sison, handang humarap ang Vice Presidente sa pagliliti sa tamang forum at ito nila ay sa Senate Impeachment Court. She will participate before the proper forum, before the body that has jurisdiction to try the case against her. Yes, because again, we just have to read the Constitution. The Constitution says, Section 3, Paragraph 6, Article 11, that it is the Senate that shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Para naman sa banta ng ilang mambabatas na culpable violation of the Constitution ang hindi pagdalo ng Vice Presidente, mabilis itong pinabulaanan ng kampo ni VP Duterte dahil wala nilang batas na nag-oobliga sa isang respondent na personal na humarap sa committee level. Samantala sa kabila ng kanilang pagkwestiyon sa jurisdiksyon ng House Justice Committee, tiniyak ni Attorney Powa na susunod siya sa sabina ng House Committee. Ito ay kahit pa may pagtataka siya kung bakit siya idinamay sa usapin ng accomplishment reports. I was a bit surprised because I think the ground stated there was that I was the one in charge of the accomplishment reports, etc., which obviously the facts and documents would show that it was not me. No, but nonetheless, I don't see any point in not appearing. So I will definitely abide by the subpoena, subject to, of course, titingnan natin kung anong laman. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.